In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Kulong or Mans. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba gaya ng sinabi niya sa atin dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabuto. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong buwangga sa isang popular na dating presidente. Ang susunod na video ay naglalaman ng sensitibong material na maaaring magdulot ng trauma at stress sa ilang manonood. Salamat. I think I was given the hard part of our hearing tonight. Walang gustong humawak po nito eh. So, pagtagaan nyo na po ako. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga, ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ng mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Acerco. At hindi pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory. Teka, baba mo na kaya. Prito ako eh. Sorry. Gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement. Ano yun? Peke? Yung sabi niyang galit siya sa droga, peke yun. Cover up niya lang. Oh, di ba? Kasi ang totoong involvement niya sa droga, siya yung poon. Siya yung Lord of all drug lord. Siya yung pinakamataas nasa, kumbaga sa triad, siya yung nandun sa pinakatuktok. Siya yung pinakamataas sa triad ng Samgor. Samgor triad na involved sa mga illegal shipment ng drugs, illegal smuggling ng drugs, illegal operation of drugs sa Pilipinas. Pero sa China, hindi siya yung pinakamataas, hindi siya yung nandun doon sa pinakatuktok. Under lang siya nung pinakamataas doon sa China, pero sa Pilipinas, siya yung ginawang pinakamataas doon sa Samgor illegal drug triad. Pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill.
Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng syabong ipinasok, 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit. Itong si Digonyo, ama to ng kasinungalingan, di ba? Siya ang pinakasinungaling na presidente na naupo dito sa Pinas. Sa history ng Pilipinas, siya yung pinakasinungaling. Sa 100 sasabihin nito, isa lang ang tama, 99 ang mali. Sa 10 sasabihin nito, walang tama. Kaya siya yung pinakasinungaling. At alam naman natin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yung anak niya, pinaka-magnanakaw, reyna ng magnanakaw, na naupo sa Pilipinas bilang vice-presidente. Lahat ng dinastiya nito ang pinakabulok sa lahat. Yung mga anak niya, si Pulong Dutae, at saka yung manugang niya na si Mans Carpio, na ipinagsisigawan ni Jimmy Guban ng mga smuggler ng mga drogang illegal. Kaya paano kayo maniniwala sa dinastiya ng animal na to? Yung kanyang kanang kamay na si Bongo, yan ang caretaker ng kanyang illegal drug cartel. Si Bongo ang tagakuha ng personal na impormasyon ng mga kanilang mga high value target sa pamamagitan ng isang ordinaryong opisyal ng LTO na De Guzman ang pangalan. Pero ngayon ay na-promote na sa Central Luzon bilang direktor ng LTO Central Luzon. Lahat ng mga involved sa Pogo, konektado diyan sa pangalan ni Digong Digonyo. Digong Digonyo. Diba? Digong Demonyo. Kaya paano kayo maniniwala dyan sa pagmumukha ng animal? Kulang pa ang ICC sa animal na yan. Sa lahat ng kanyang kasamaan, sa libu-libong pinatay ng kanyang peking war on drugs, at sa libu-libong tenoladang shabu na bumaha sa Pilipinas, at sa mga pagpuprotekta niya sa mga drug lord, kulang pa ang ICC sa animal na yan. Dapat sa kanya bitayin. Industrial, metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni na Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. I like it. It's mine. The prices blow my mind. I feel so rich. I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I get it straight from the makers. I'm shopping like a billionaire. Download the Temu app and shop like a billionaire. A man is taking her girlfriend for a ride along a mountain road when he discovers that the brakes have failed. At this time, his bike is moving faster and faster. His girlfriend can't help. President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano.
They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba gaya ng sinabi niya sa atin dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayun naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Olong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayun kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others, push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Paano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Acerto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siya ang pangalanan, si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman ito? Delikado nga nung panahon ni Duterte. Dahil nung panahon na Duterte, pag nag-report ka ng totoo, patay ka. Either patayin ka or ipakain ka. Di ba sinabi niya, tinatapon niya sa dagat? Kasi para malinis. Kakainin nga naman ng mga pating, ng mga isdang malalaki, ang bangkay. Pag walang nakitang bangkay, malinis, di ba? Walang kaso. O di ikaw, magre-report ka ba? Kung ikaw ang may alam ka? Siyempre hindi, matatakot ka. Kaya yung mga tao nung panahon niya, takot. Itong si Colonel Eduardo Acerto. Si Colonel Eduardo Acerto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Acerto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Acerto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim and Mr. Johnson Ko, ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation side at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto from supply to distribution na may kasamang
na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Koo naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa 2 container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nireren ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy Raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari ng warehouses at laboratories na ni-raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang naaresto ng mga Chinese sa raid na yun. Mahalaga po itong Dumoy raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn his lesson from the tragic Dumoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, na baon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Bakit kaya ganon at parang hindi nilang pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord? At this juncture, we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatali sa Davao City. Isa sa kanyang kumpanya, DCLA Company Incorporated, operates the DCLA Plaza Shopping Mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po nating kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which constructed Clark Majestic World, where 2 Chinese nationals were arrested for kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa POGO.
Si Asierto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Pero imbis na umaksyon o mag-imbestiga pa na mas malalim, former President Duterte resorted to threatening the life of Colonel Asierto. Akala ko ba war on drugs tayo? Anong nangyari? The reports relayed to us by Colonel Asierto only support the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course Alan Lim, Michael Yang, Li Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. Nariyan din po si Arturo Las Cañas, a self-confessed former original member and hitman of the Davao Death Squad and a retired police intelligence operative and investigator. Unang Wag niyo iboto yan si Bongo kasi yan ang caretaker yan ng drug cartel ni Michael Yang at ni Duterte o ni Dutae. Siya ang tagakuha ng mga personal information ng mga high-value target na papatayin nila sa Cañas. Kinukuha niya yun sa pamamagitan ng isang LTO employee na ang pangalan ay Di Guzman. Ibibigay nila, ibabato nila kay Di Guzman yung pangalan ng high-value target at presto, huhulihin kunwari ni Di Guzman. Kukunin yung lisensya, kukunin ng mga information sa lisensya, patulad ng birth certificate, birth date, pangalan, buong pangalan, kung anong oras lalabas, kung anong oras papasok, kung saan dadaan, para maalaman nila kung saan nila tatambangan. Yan ang trabaho ni Bongo. Tapos iboboto nyo, naku, bobo kayo. Ang pangalan niya sa mga investigasyon noon sa Senado noong taong 2017. Una, sabi niya walang Davao Death Squad. Ngunit binago niya ang kanyang mga binitawang statements sa Senado at agarang itinuro si former President Duterte. Sa kanyang 186-page affidavit na nakita rin ng Quad Committee na kwento ni Las Cañas ang tungkol kay Mr. Duterte at mga taong lagi niyang kasama, whether it be about drugs or about kill orders. Nagtatandem po ang usapin ng droga at ang extrajudicial killings or EJK. Incidentally, in his affidavit, Las Cañas recounts the infamous Domoy Laboratory. Ibang tao ang nagsabi, ngunit pareho ang kwento nila. The most compelling point of the narration was the fact that Las Cañas and company supposedly received 500,000 pesos from former President Duterte himself after 11 Chinese nationals who were Shabu Laboratory chemists and workers were killed. Maaalala po natin na inamin din ni former President Duterte na inubos niya daw ang mga ito. Bakit kaya pinapatay ni former President Duterte ang laboratory chemist and workers ng isang Shabu Laboratory? Is this not a story that just seems
all too familiar? As early as 2004, former President Duterte had already been issuing kill orders to those involved in the drug trade, all for the purpose of what? Eliminating these people in the name of drugs or in the name of competition. Whatever the reason, patay pa rin po sila. Just like Colonel Acerto, Las Cañas also makes the connection between Michael Yang and the Domoy Laboratory. Las Cañas goes beyond the events that transpired during the raid of the Domoy Laboratory at pinapakita pa niya na si Michael Yang ang naging employer ng mga Chinese nationals working as chemists and workers in the laboratory. Las Cañas also mentions a certain Alan C., who was one of the Chinese nationals apprehended and later killed. Does this not sound familiar? This is just like the tale of two shipments, two separate yet parallel incidents tied together by the same personalities involved. Maaalala din natin na nabanggit ng isa pang resource person ang pangalan ni Michael Yang. Looks familiar. This web of connections among Michael Yang and his associates was presented by PDEA in one of our Quadcom meetings. Dito ay makikita natin ang connections ni Michael Yang with Alan Lin, Rose Nono Lin, Johnson Ko, Hong Jiang Yang, Eddie T. Yang, Willie Ong, all of whom have been the subject of our investigations before the Squad Committee, connected by corporations like Piley Holdings Corporation, Piley State Group Corporation, Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, and more importantly, Empire 999 Realty Incorporated. Empire 999 Realty Corporation was discovered bago pa man lang binuo ang Quadcom. A corporation owning a warehouse in Mexico, Pampanga, where 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos was discovered. The shabu entered the country through the port of Subic and was later on delivered to a warehouse owned by Empire 999. Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga. Pero nakapagtataka rin, sa gitna ng isang state policy called the War on Drugs, where thousands were killed, kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw against Michael Yang. In contrast, naging maunlad at successful pa ang lahat ng kanyang businesses. We can all recall the Farmally scandal that made headlines nationwide. We find ourselves with Michael Yang yet again at the center of this Farmally scandal. Again, I will let these headlines speak for themselves. Key Farmally officials such as Wang Chuyen and Lincoln Ong were also quick to point fingers to Michael Yang as the financier and guarantor of the Farmally operations. The personalities we have discussed warned us very early on ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Pero ang mga warning na ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Acerto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse,
they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at kumita sila dahil dito. Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Colonel Asierto, Mr. Jimmy Guban, Mr. Las Cañas, and Mr. Taguba have all bared their stories before the Squadcom, and it is through our combined efforts, through their stories, and our interpellations where we discovered common personalities that seem to just be consistently present. Hi guys! Tingnan niyo ang bagong kotse binili ko pagkatapos lang ng isang buwan ng pag-trade sa expert auction. Hayaan akong sabihin sa inyo. Kung paano. Tara! Magsimula sa pag-download ng app. Ginagamit ko ang iPad ko, pero ganoon lang din kadali sa smartphone. Pwede kang mag-practice gamit ang $10,000 na demo account. Kapag handa ka na, mag-register at gawin ang unang mong deposito. Magte-trade ka na ngayon ng totoo. Kaya subukan natin ito. Pinili ko ang ginto at naglagay ako ng $50 na bid. Sa tingin ko ay tataas ang presyo, kaya i-click ko ang berdeng button sa pagtaas. Simple-simple lang ang lahat. Dapat mong hulaan ang presyo ng isang asset sa isang takdang panahon. Kapag tama ang prediction mo, kikita ka. Kapag sa tingin mo ay mali ka, ay pwede kang magkansela para mailigtas ang ilang porsyento ng iyong puhunan. Ngayon, pagmasdan natin ang graph at subaybayan ang trend. Ayan, pataas na ng pataas. Malapit na. Yan, tumataas pa lalo. Konti na lang. Ayan, tumataas na. Malapit na tayo doon. Ayan na, ayan na. Yes! Nanalo ako! Napakabilis ng mga withdraw ang tinubo mo. At sa ngayon, ang expert option ay nagbibigay sa mga traders nito ng malaking bonus tuwing nagdadagdag sila sa kanilang balanse. Isa itong mapagkakakitaan app, kaya huwag palampasin ang pagkakataong itong kumita. Welcome sa Expert Option Family.
consistently present in all the narratives. But what do we make of the war on drugs? Konting silip para sa ating mga kababayan. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in the drug trade. More specifically, the local manufacturers. Let us remember, ang key feature ng war on drugs ay ang reward system. Every kill is compensated, and the bigger the catch, the higher the video. Colonel Espinido even adds that awards could go as high as 100,000, and that the system at that time was known to all policemen. It was such a strong but perverse incentive to play along with the war on drugs. The existence of the reward system is not denied. In fact, ipinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists and those distributors who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama, isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po namin ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuklasan. Sa darating na taon at sa mga susunod na Quadcom hearings, tatalakayin po natin ng mas malalim ang usapin ukol sa droga dahil sang-ayon naman po tayo, salot po ito sa lipunan. We will leave no stone unturned. Maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na taon. Marami po salamat. Thank you, Congressman Acop. That was quite a comprehensive report. Ayan po ay produkto ng 12 hearings ng Quadcom. We will proceed with the interpellation proper. The first to interpellate is, may I have the list, Congressman Paduano? The list, Congressman J. Conghon. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. First, Mr. Chair, can I direct my question to Mr. Mark Taguba? Please proceed, Congressman Conghon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, tatanong ko lang, paano kayo nagsimulang maging sangkot sa pag-release ng mga containers sa Bureau of Customs? Meron po akong tracking. So, ayun po. Nag-process din po kami ng container. I-broker din po ako.
Yun si Irene naman, yun po yung consignee for hire, yung EMT. Itong trucking business na nabanggit mo sa affidavit mo, ito yung kay TJ Marceliana at Irene May Tatat Magdam. Hindi po. Yung tracking po is sa akin po yun, Golden Strike Tracking. At yung EMT naman, yun po yung kay Irene, yun po yung ginagamit niya consignee. Tapos si TJ po, broker po siya. Accredited broker po siya sa Bureau of Customs. Sino-sino yung mga consignee na for hire na ginamit mo? Kasi madami yung ganyang sistema sa Customs. Opo. Ang ginamit ko po ay yung EMT Trading, yung Integrity Trading, at saka yung RO&SS Trading. Doon sa affidavit mo, nabanggit mo na yung trabaho ng isang customs broker, pwede mo bang ipakipaliwanag o yung trabaho ng isang customs broker? Sige po. Unang-una po, hindi po ako customs broker. Ako ay sa tracking business. Si TJ po yung broker ko. So, pagka may nag-i-inquire sa aking client kung magkano yung halaga ng kailangan para magparating ng isang container, nire-refer ko po yung kay TJ. So si TJ naman po ang bahala dahil siya po ay accredited sa Bureau of Customs para magtanong po sa Bureau of Customs magkano po yung duties and taxes tsaka kung ano-ano pa. I-relay niya po sa akin yun, tapos dadagdag ko naman po yung lahat-lahat, yung all-in po, yung shipping lines, yung tracking, pati na rin po yung tara. So, tapos nung ako ibibigay doon sa client kung magkano yung all-in. Ipaliwanag nga kung ano yung binabanggit ng tara. Ano ba yung nangyayari pag nagbibigay ka ng Pag nagbibigay po kayo ng tara, syempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, halos lahat ng shipment ko, green lane po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siyang malalagpasan na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yan po yun, pagka may tara. So, tatlo yung lane, customs. Isang Yes, green, po. isang yellow, isang red. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. Balikan natin yung insidente kung saan nasangkot ka sa pag-i-import ng 5 metal cylinders na naglalaman ng 605 kg na siya. Pakikwento nga ito. Yung green, yellow, red, parang traffic light lang yan. Pagka green, on the go. Walang ano yan, walang harang-harang. Walang inspection, walang x-ray, walang inspection sa papel. Dire-diretso yan, as in malinis, smooth. Yung yellow at saka red, yung red talagang fully inspect. Kailangan niya ng full inspection. Kailangan yan x-rayin, kailangan yan inspeksyonin, kailangan di inspeksyonin yung mga papeles niyan. Yan ang red. Pagka yellow, medyo may medyo maluwag na. Hindi na siya masyadong, baka ang kailangan lang dyan konting padulas para maging green. So, ibig sabihin, yung tara system, pumapasok yan sa yellow. Pagka ang kontrabando mo nasa yellow lane, yan na ang kailangan mo, pumapasok na dyan ng tara system, padulas na ang kailangan yan para maging green. Pero, sabi, pag ikaw ay register sa tara system, yung Davao Gang Group, smooth ka na. Hindi mo na kailangan yan. Walang papasok sa kontrabando mo sa red at yellow. Lahat puro green. As in, maluwag na maluwag. Kasi nga, luwag ng EDSA nung panahon ni COVID. Wait na po, Mr. So, yung nangyari po kasi sa amin, is si Richard Tan daw po yung si Richard Tan po kasi may-ari ng Hongfei. Siya po yung importer, siya rin din yung exporter, no? Yung EMT naman po kasi
dami lang po yan consignee for hire. So, siya talaga yung may-ari ng 5 metal cylinders na yon. So ibig sabihin, si Richard Tan, importer-exporter. Siya yung may-ari ng cylinder. At siya rin yung, siya kanya lahat yun. Siya yung totoong may-ari, Richard Tan. At yung EMP ko, sign lang yun. hindi ko po kilala si Richard Tan. Ang kilala ko lang po is si Kenneth Dong. So nag-inquire po siya sa akin. Nagbigay siya ng mga in-inquire niya sa aking list. Tinanong. So si Richard Tan, maaring ghost lang to o multong exporter and importer o multong shifter. Nung ko kay TJ, yung list po na binigay niya sa akin, wala po kasing nakalagay doon na 5 metal cylinders. So, alam namin, regular shipment lang siya. Regular general merchandise. So, ginawa ni TJ nung ginagawa niya bilang broker, binigay ko kay Kenneth Dong naman yung inaka-all-in niya. So, yun po. So, nung dumating na po yung container, May 15 po siya. Dumating yung barko, May 15. So, pagkadating po kasi ng barko, bago po siya mag-arrive sa port, nagbibigay po ng manifest yung barko doon sa Bureau of Customs 24 hours bago dumating. So, nalaman namin yun. May 17 po, nag-dock na yung barko. Doon na rin binaba yung container. Tapos, ayun nga po, I think from May 22 hanggang May 24, yun po yung releasing. So, hindi siya agad. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. So, hindi siya agad, kahit green lane siya, hindi agad siya i-release. Kasi po, sabi ko po noon na halos 100 containers po yung napaparating every week. So dahil hindi naman siya nirarush nung mayari, minabuti kong gamitin na lang yung truck ko sa ibang mga shipment. So, May 24, nilabas na siya ng port. Tapos, deliver na siya sa Hongkong, Valenzuela. Tapos, umalis na yung truck na ibalik na rin niya yung container. Yung wait po sa Valenzuela, May 25 po siya ng gabi kung hindi po ako nagkakamali. Tapos yun na po, lumabas sa balita na may nahuli nga pong mga shabu na nakalagay dun sa metal cylinder. Anong country of origin at port of loading itong shipment nito? Ang nakalagay po kasi Hongkong China, Xiamen daw, so import-export company. So, sa Xiamen po siya, China. Anong goods yung nakalagay sa nito? Nakalagay sa description nito? Di ibig sabihin, lahat ng mga illegal drugs naggagaling sa China. So, ito ay ebidensya na yung China yumaman dahil sa katas ng illegal drugs. Lahat ng uri ng illegal drugs diyan sa China nang gagaling. Manufacturer yan. Isang malaking bansa na yumaman dahil sa katas ng mga illegal na droga na minamanufacture nila ng open air. Hindi nila ina-undergo sa investigation yan ng Chinese government. Kasi yun nga ang kanilang paraan ng pagyaman, di ba? Yung gumawa, magluto ng droga para yumaman. So, it means na yung China, dapat i-demanda yan sa buong United Nation community. Pero itong United Nation, nagpapagamit sa China. Tahimik lang sila sa masasamang illegal na gawain ng China, ang United Nation. Konsentidor ang United Nation. Anong uring United Nation yan? Nagkakaisa sa kasamaan? Dapat yan, United Nation for evilness. O sa kasamaan. Nagkakaisang bansa
para sa paggawa ng masama. Ang kwenta yung United Nations na yan. Dapat yan na i-sanction yung China dahil lahat ng uri ng masasamang gawain, kontrabando, illegal drugs, porno, tawag yan yung pornographic, tapos money laundering, lahat yan nanggagaling sa China. So ibig sabihin, iisang bansa pero napakahayop, napakademonyo, kaya niyang guluhin, pasamain ang buong tao sa buong mundo, kaya niyang lunurin sa iba't ibang uri ng ika-iligalan, pati pera, pati sex, nasa China. Lahat yan, pugad ng kasamaan yan China. Ang tanong, kailan ba mabubuksan ng mata ng United Nations sa kasamaan ng China, di ba? Masyado nilang binibaby. Ano kaya meron? Ito. At kung ano yung declared value nito. Wala po kasi akong dokumento dito pero ang pagkakaalala ko po is cutting board, footwear, kitchenware, yun po, 4 po yun eh. Wala po kasi akong document dito. Mr. Taguba, sabi mo nun sa Senado, ikaw ay nag-ayos ng shipment. Pwede mo bang ipaliwanag kung ano yung sistema mo sa pag-ayos ng mga shipment? Yun nga po, may mag-i-inquire po sa akin, tapos meron kaming broker, meron akong consignee. Yun po, kung ano yung mag-i-inquire sila sa akin, kung ano yung duties and taxes all in ng isang container, tatanungin ko sa broker ko, tapos babalik ko sa kanila kung magkano yung all in. Ano yung mga shipment na pinapasok mo dito? Mga general merchandise po eh. Yan po, mga katulad po yan, mga tableware, kitchenware, mga shoes po, mga regular shipment na. First time mo ba nasangkot sa yung mga shipment mo sa illegal na droga? First time ba ito? Opo. From the examiner hanggang sa collector, is sa terminal handling, meron bang nakukuha kada container yung mga taga-Bureau of Customs at umaabot po ito sa commissioner? Opo, meron po. Magkano yung nakukuha nila? Hindi ko na po alam yung breakdown eh. Pero yan po, may iba-iba po kasi bawat departamento. Sino nag-impose? Ito, ebidensya ito na lahat ng taga-Bureau of Customs corrupt. Dapat dyan kay PBBM, balasahin yan o pagtatanggalin, palitan ng mga bago na hindi pa sanay sa gawaing illegal ng Bureau of Customs. Nagpapatunay na ang custom bulok na. Dapat nang palitan yung mga tauhan dyan. At ano ang nakakapigil para hindi pagtatanggalin yung mga ano na yan, yung mga Bureau of Customs bulok official na yan. Mga bulok na yan eh, mga bundat na yan. Bundat na sila sa mga kailigalan o katas ng mga illegal nila. Yung mga tara system nila, kada alas 3 ng hapon, pinaghahati-hatian nila. Hindi pa ba sila nakukonsensya na libu-libong toniladang illegal na shabu na ang pinapapasok nila? Bahang-baha na ang Pilipinas, mga siraulo na ng mga kabataan ng Pilipinas ngayon, mga marami ng adik. Hindi pa ba nakukonsensya yung mga taga-Bureau of Customs na yan? Ng tara system na ito sa mga taga-Bureau of Customs? Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa tara system na ito? Nakinabang, siyempre lahat. Di ba sinabi nga niya, ang Bureau o yung Bureau of ano, yung na Center of Alert. Bureau of Center Alert Center, ayun, Alert Center. 'Di ba ang Alert Center nga ang nagpa-impose o nagpa-implika ng tara system na 'yan, yung Alert Center ng
Bureau of Customs. Eh di yung alert center na yan, sino ba ang nandyan? Di ba si Director Fael doon? So si Director Fael doon ang nag-impose o nag-implika ng ano na yan, ng tara-tara system, di ba? At po sila yung sa, ano po, yan, mga taga-Bureau of Customs po. Lahat po sila na binibigyan ng tara. Hinabang po sila ng lahat. Magkano kada isang container yung binibigay ninyo? Hindi ko na. Ang all-in po kasi 170,000 po eh. So, pero kasama din po kasi doon yung duties and taxes at shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko tsaka dokumento ko, makasagot po yan. Nakailan ka kada isang linggo na container na ilalabas mo na binabayaran mo ng 170,000? Umabot po ng 100 po kada isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Yun po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nag-remit? Iba po. So, meron, tulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, sa Puyan, sa mga taga-Bureau of Customs din po. So, yun po, mga nag-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pag hindi ka nagbigay ng tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na makapag-alert, saka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan. Dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po. Tingin ko po subject po one way or the other sa TARA system. Di ba sinabi niya dapat kasama daw yung taga Bureau of Customs doon sa kaso niya, di ba? 125 nga yan sila dapat nung una eh. 125 sila nung una. Pero natanggal yung 101, 4 na lang sila ngayon na idinidiin dyan sa kaso na yan. Asa na yung 101 na Bureau of Customs official? Bakit ni isa sa kanila walang nadiin sa kaso, di ba? Kasi malakas nga sila sa gobyerno ni Digonyo. Kasi mga tauhan nga sila ni Digonyo nung araw, nung panahon ni Digonyo. 2018 yan nangyari, di ba? Eh di panahon ni Digonyo yan. Kasi 2016 hanggang 2022 yung panahon ni Digonyo. O di sino? Malakas ang Bureau of Customs kasi mga tauhan niya ng Bureau of Customs. So nagbibigay ka Bureau of Customs tauhan ni Digonyo. Kaya dapat na yan, ngayon sa panahon ni PBBM, balasahin na yan. O tanggalin na lahat, pagpapalitan na yung mga taga Bureau of Customs official. ka para hindi ka ma-harass. Tama ba? Ayon sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ano bang description mo ng pag-harass sa iyo ng mga taga-Bureau? Yun po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Bigyan ko rin po kayo ng isang example. Kunwari po, meron po kayong parating. So, yung binili niyo pong sapatos, sabihin natin, mga nasa 3,000 po. Isang buong container lang yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siya 3,000. So, dadating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niya, 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun o pupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka,
i-hold yung container, kesa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapag-negosyo ka. So, nasabi ko po yan na hingin ko po, lahat mo ng shipment dumadaan po talaga sa Tara system, one way or the other.